tagapagpakilala. Tinawag akong Pogi eh, kaya gantihan lang tayo. So sa inyo lahat, sa ating mga kabataan narito, siyempre sa akin pong nakatatandang kapatid, kay Consihal Sting Montehermoso. At sa ating pong, sabi nga ni Ma'am, napakaganda, napakabait, at napakasipag na ating pong punong lungsod. Kaya Mayor Gemma Buendia Lubigan, palakpakan po natin. At dito rin nata si SK Federation President Alison Sipacio. Dito ba siya? Hindi siya, wala na, nakalis na. Siyempre, dito po sa ang ating pong head ng LYDO kay Mama Cherry Lim. Palakpakan po natin. So sa mga leader nating mga kabataan, ano po, muli, isang magandang hapon sa inyong lahat. Napakaswerte ng mga kabataan natin ngayon. No, kaya payo ko sa inyo, samantalahin ninyo habang may nagpapaaral sa inyo. May mga magulang na naggagabay sa inyo at sumusuporta sa inyo. Alam ninyo, nung ako ay nag-aaral ng college, no, sa Manila, ako po ay isang nurse, no? Graduate po ng BS Nursing. Pero noon po ay napakahirap ng kumita ng pera. Unlike ngayon, di ba? Ngayon, parang napakadali eh. Although, siyempre, mahirap pagharap ng trabaho. Pero para kumpara mo yung buhay noon at saka yung ngayon, parang mas napaka-easy kumita ng pera ngayon. Pero madali nga rin siyempre yung gastos eh. Pero noon, siyempre, tiyagan-tiyaga kami. Yung kasabayan ko noon na nag-aaral kami, lingguhan kaming tumitira noon sa Manila, nag-work, no? Ang baon ng kasabayan ko noon nasa 700 pesos na. Pero ako po ay 250 pesos lang. So talagang tiyagan-tiyaga, imagine, di ba? Ang laki nung ano. At ang napakahirap sa course ko, meron kami mga duties sa mga hospital. Hindi kami nag-stay lang sa school. Umiikot kami sa mga hospital sa Manila at nag-duty po kami. Kaya yung isang burden talaga sa mahirap ang buhay. No? Kaya kayo, mga estudyante, samantalahin ninyo na meron pong nagpapaaral sa inyo. So, eto, no, sinuwerte naman tayo, buod sa nakatapos at isang lingkod bayan. At siguro matatawag natin isang leader na rin. No? Ang pamumuno, no, ay palagi naman yan nagsisimula sa sarili natin. Di ba? But before we can lead or inspire other people, we need to learn how to lead ourselves first. Ibig sabihin, kailangan natin maging responsible sa ating choices, maging discipline sa ating actions, at manatiling totoo sa ating mga values. Leading the self is about knowing who we are and striving to become better every day. Pero hindi doon natatapos ang pagiging leader di ba? True leadership is not just about how far you can go alone, but about how many people you can bring with you. Kapag natutunan nating i-lead ang sarili, mas nagiging handa tayo to empower others, to guide them, support them, and believe in their potential. Empowering others means giving them trust and encouragement. It's about making people realize na kaya nila, na valuable sila, at may kakayahan silang magtagumpay. When we empower others, we don't just build individuals. We build communities of leaders who can continue the cycle of positive change. So, my challenge for all of us today is this. Let's start by leading ourselves with discipline, integrity, and courage. And then, let's extend the leadership to others. Empowering them, uplifting them, and walking together towards a brighter future. Because at the end of the day, leadership is not about power over people.
but power given to people. And that is the kind of leadership we should all strive for. No? So, mali natin, ang iba dito sa inyo, balang araw, no, ay pwede rin maging katulad namin, isang lingkod bayan. Pero sabi nga, kailangan pag pinasok mo ang isang profesyon o isang trabaho, kailangan pag-aralan mong mabuti ito. Kailangan pag-isipan mong mabuti ito. Hindi porque sikat ka, di ba? Marami kang followers sa social media, magaling kang magpa-cute, ay pwede ka na. So, yan ang kailangan ninyo laging tatandaan. Kailangan, no, hindi namin sinasabing magaling kami, pero kaya naming magbigay ng tunay na serbisyo na may tunay na malasakit para sa ating mga Triseño, di ba? Kaya samahay sa serbisyo, magsama-sama po tayo. Magandang hapon po.